Good day sa inyong lahat again mga Kabags TV. Ngayong araw ay pag-uusapan natin mga Kabags TV kung ano yung advantage ng pagkakaroon ng mga maliliit na motor kagaya nitong ating Honda Beat na 110cc. Okay, so kwentuhan lang tayo mga Kabags TV. So mga hindi pa po nakakapag-subscribe dyan sa aking YouTube channel ay subscribe na po kayo and click the notification bell for more upcoming videos. At heto na nga, so itong ating Honda Beat Fi na ito na 110cc ay 4 na taon na po ito sa atin at sasabihin ko po sa inyo, isi-share ko po sa inyo kung ano ba yung mga na-experience ko na magaganda para sa motor na ito, di ba? At unahin na natin dyan yung kanyang gaan, yung weight niya, napakagaan lang mga Kabags TV. Kasi ang isa sa mga nagiging hassle kapag ka mga may motor sa parking, lalo na pagka dikit-dikit, ito kasi sa napakagaan niya, hihilahin ko na lang siya ganun lang siya kadali kunin mga Kabags TV mula dun sa pagkakapark, di ba? Isa yun sa maganda. Tapos kapag medyo yung dinadaanan ay medyo iskinita at medyo alanganin ka sa pag liko, yung iskinita talaga mga Kabags TV lusot na lusot ito, lalo na kung wala ka namang ilalagay na top box, di ba? At sa tagal natin itong motor na ito at nagka-problema na siya ng kung ano-anong dahil sa pugak niya hindi ma-resolve dati, hindi ko pa rin siya mabenta-benta kasi dun sa kanyang kayang gawin ba, lalo na pagdating sa traffic dahil pagdating sa traffic, itong motor na ito para siyang tubig na kung may rong bakante, lulusot at lulusot ganon. At saka hindi siya mahirap ilusot-lusot kapag ka mga traffic mga Kabags TV, hindi siya mahirap ilusot, napakadali lang. Kahit may angkas ka, kahit mayroon kang dala na gamit sa mayroong sa iyong gulay board na pwestuhan, talagang goods na goods, di ba? At saka yun, dagdag ko pa dyan pagdating sa patipiran, wala akong masabi kasi nga small cc lang siya. Yung gasolina na nakukonsume niya is maliit lang. Yun ang kinagandahan sa kanya pagdating sa tipid, sa gaan, sa pagsingit sa mga traffic. Yan, goods na goods siya. Kasi pagdating sa mga city rides, yung mga ganitong motor talaga yung masasabi kong gamit na gamit. Well, okay din naman yung mga 150cc na mas malaki-laki, pero sa akin kasi nung nagkaroon tayo ng Bergman, ayun, mas malaki yun mga Kabags TV kumpara dito. Ang cc naman niya nasa 125, pero dun sa kanyang laki, naglagay pa tayo ng top box, medyo alanganin pa akong sumingit doon kumpara dito sa Honda Beat natin. Maliit lang kasi ito para nga lang halos laruan ito di ba? Ganun siya kagandang gamitin. Pagdating naman sa long ride, hindi naman din magpapatalo yung mga ganitong motor. At meron pa mga Mia Sporty yan, mga kasing lalaki lang niya. Yun yung mga magandang advantage niya, di ba? At saka pagdating kasi sa seat height niya, mababa lang siya, hindi mo kailangang magbigay ng effort para tumingkayad ba o magtiptoe kasi halos lapat na lapat lang yung paa At saka madali lang din siyang gamitin, diba? Yung mga underbone, mga maliliit din sila, mga goods na goods sa mga traffic. Ang problema lang doon sa kanila, kapag masyado talagang traffic, kawawa or mahirapan ka pagdating sa kanyang clutch kasi medyo masakit siya sa kamay. Unlike na ito mga scooter, bibitawan mo lang yung kamay mo, okay na kasi silinyador lang naman siya magbibigay ka lang sa kanya ng accelerate, then tatakbo na siya. Yun yung mga magandang advantage ng mga maliliit na cc, di ba? O maliliit na unit na motorcycle. At
Tsaka pagdating kasi sa mga parkingan mga Kabags TV, di ba? Halos pagdating dito sa Manila, mga maliliit na space na lang yung natitira. Kaya yung mga ganitong motor, lusot na lusot eh. Lalo na sa mga na-experience ko na parkingan na may mga katrabaho tayo na gumagamit din ng motor at marami. Hirapan sa paghanap ng mga parkingan, lalo na pag kami doon tinanghali ka na. Kung maaga kang papasok, maganda kasi may malaking chance ka na makapag-park ng maganda-gandang pwesto. Pero kung medyo malilate-late ka na ng dating, talagang ang mangyayari sa'yo eh, mahihirapan, lalo na kung ang motor mo eh medyo may kalakihan. Eh siyempre, alaga mo yan, ayaw mo namang magasgasan. Kaya itong motor na ito, pagka medyo kahit maliit-liit lang na space dyan, pwede mo na isalpak, diba? Hindi siya mahirap. Yun yung mga advantage ng mga ganitong motor. Kaya yung Burgman natin, mas napili ko siya na i-swap. Kaya nagkaroon tayo ng NK400 kumpara dito, kasi mas gamit na gamit ko kasi itong Honda Beat mga Kabags TV. Ganun siya ka-importante sa atin, kasi napaka-budget niya, diba? Pagdating sa patipiran, wala akong masabi. Tsaka sa mga iskinita mong maliliit na daan, talagang lusot na lusot siya. Diba? Tsaka kinagandahan pa pagka mga ganitong motor, pero ang gulay board, marami-rami rin ang iyong may lalagay, di mo na kailangan mag-backpack. So less hassle na rin yun, less pagod na yun. So, diba? Yun, so daanan natin, pinapadaan tayo dun sa may, okay, dito tayo dadaan. So yun mga Kabags TV, no? Lalo na kapag may mga daanan na halos yung magkakasya lang, isang motor lang talaga na halos. Kung iisipin mo, kung medyo mahaba-haba yung motor mo, mahihirapan talaga eh. Kung ito yung gamit mo, talagang diretso lang, hindi mahirapan. So yun mga Kabags TV, ang masishare ko sa inyo kung bakit isa yun sa mga magandang naging advantage ng mga maliliit na unit kagaya nitong ating motor na ginagamit. Lalo na kalimitang biyahe naman natin is within Metro Manila, at alam naman natin na ang Metro Manila ay napaka-traffic, lalo na pag rush hour. Mas nakakapunta pa ako ng mas maaga sa uuwian natin dahil nakakalusot-lusot tayo. Tsaka mas less hassle pagka sumisingit, hindi kaya nung ating isang motor na medyo may kalakihan, talagang kabigatang pang 400cc. Hirap doon. Well, sabi ko nga, may kanya-kanyang gamit ng mga motor natin. At dito sa Honda Beat natin ngayon, na gamit natin, syempre pagdating sa mga ganong sitwasyon, siya ang bida, diba? At hindi pala ako may top box itong ating motorcycle dati na Honda Beat at saka crash guard. Well, tinanggal ko na siya kasi naglagay din ako noon dati para lang siyempre may bigat siya, kasi naramdaman ko dati humahangin, natatangay ako kaya ako naglagay o nagpabigat ng mga pwedeng ilagay dito sa ating motor. Pero na-realize ko na
Hindi ko naman kailangan talaga. Kaya pinagtatanggal ko. Ayan, wala na tayong crash guard. Tagal ko nang tinanggal. At saka yung ating top box. Well, sa mga ganito mga small unit, okay naman may top box. Di naman siya gano'n talagang kahirap. Pilusot-lusot na. Kasi maliit lang naman talaga siya. Pero sa akin kasi tinanggal ko na lang yun siya para mas magaan, mas maliit, diba? Ayun, at yung ating top box inilagay natin dito sa Borgman natin na ating isinwap hindi ko na siya tinanggal doon, dinamay ko na para add na rin siya presyo para makuha natin yung NK natin. Ayun, so medyo rush hour lang at medyo traffic na. Okay. Kaya mga Kabags TV, kung namimili kayo ng motor na gusto nyo, yung mga small cc, meron silang mga katangian na kayang-kaya nilang gawin kumpara sa mga medyo may kalakihang motor. Kasi gaya nga na sinabi ko, lahat ng motor, small cc man yan or higher cc, may kanya-kanya yang gamit. Okay, alam tayo dito. At saka alam yung mga Kabags TV, no, share ko lang yung mga small cc na mga gaya ng Honda Beat, lalo na mga ABS 40, marami pa yan. Kung medyo mahilig kayong mag-upgrade, magkalikot, di ba? Yung mga ganyang motor kasi mura lang yung ano niya, yung pyesa na, unlike sa mga medyo higher cc. Kung medyo gusto nyo medyo mahilig kayong magkakalikot ng motor nyo, magpalit ng block, magpalit ng panggilid, di ba? Medyo pataasin pa, di ba? Ako kasi hindi man ako against sa mga ganyan kasi gawain ko kasi yun mag-upgrade ng motor. Kaya mapansin yung motor natin kung ano-ano ng mga nakasalpak ba. Kaya sa kakalikot natin, halos ilang buwan natin hindi magamit-gamit, kaya gawa ng kakapugak. Pero well, ngayon okay naman na. Yung pugak nitong motor, mga Kabags TV, nawala na yon. Yung problema nitong motor after itong magpa-remap. Okay, kaya medyo may mga issue lang din, pero okay lang yan, normal lang yan mga Kabags TV. Okay, so mga Kabags TV, hanggang dito naman po muna yung ating video, no? At salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel at sa aking mga sinasabi. Ayan, so mag-upload pa tayo ng mga video. Kwentuhan lang naman tayo dito mga Kabags TV, no? At kayo dyan, manood kayo, nood lang, kape-kape lang, ayan. At yun nga mga Kabags TV, salamat sa inyong lahat. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe, subscribe na po kayo sa akin channel and click the notification bell for more upcoming videos. At hanggang sa muli, salamat po.